gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS-RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS-RMM, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Team namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pragadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ko. Pamilya ng sasakyan, ilang huli ng mga jeep. Alas 7:02 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News, dyaryo na TV pa. Alright mga kaibigan, isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes, March 24, ngayong taong 2026. Good morning, good morning, good morning everyone. Ito na naman po tayo pang muling magsama-sama sa ating balita at mga impormasyon dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, dyaryo na TV pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, anuman ang lahi at lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendorinyong midnight boy. Bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado naman na ito inyong maasahan ng inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuco. Nagpupugay ng isang napakagandang umaga ngayong araw ng Martes. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras ng ating pagtatanghal ngayong umaga. Ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site ay si Ate Del Rose Aldea Santos. Ganon din si Ate Rosemary Padiron. Sa ating Studio 2 Buluwagan ng Balitaan mula sa kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ni Ate Cora Biernes ng ating tagapagtaguyod, Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Ate Joy Pasco. At syempre ganun din po ang ating nasa Studio 3 Buluwagan ng Balitaan na kinaroroonan ng ating news director, Kuyang Wayne Espino Lauson. At ang ating chief editor, ang ating PRO, Kuyang Stephen Sabati Aludo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa ating chief reporter ng Calabarzon area, si Kuyang Lando Luto. At ganoon din ang ating chief reporter na nasa area naman at lugar ng Zambales, dyan sa Region 3, Kuyang Paul Aludo. Good morning everyone. Alina po kayo mga minamahal kong mga kababayan upang subaybayan, makinig at manood dito sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunan dito sa ating impila ng responsabling mga mamamahaya. Alas 7:05 ng umaga, ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, dyaryo na TV pa. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! PBBM tinanggap ang 343 OFWs na nakauwi mula sa gitnang silangan. Round 1. Ready, go! Malagot at tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 343 overseas Filipino workers na pinauwi mula sa gitnang silangan sa gitna ng pagkapatuloy na kaguluhan sa rehiyon. Habang pinaigting ng gobyerno ang mga pagsisikap nito sa paglikas, dumating ang mga repatriates sa Villamor Airbase sa Pasay City sakay ang ika-4 na government chartered flight na nagmula sa Saudi Arabia. Sinabi pa ng Department of Migrant Workers Secretary Hanlio Cagdac na kabilang sa grupo ang mga Pilipino mula sa Qatar, Kuwait, Bahrain at Saudi Arabia na marami sa kanila ay kinakailangang sumailalim sa land travel dahil sa mga paghihigpit sa papawid. Mayroon po tayong 343 sa ika-4 na charter flight mula Saudi Arabia.
234 po ay mula Qatar, Kuwait at Bahrain, sabi ni Kagdak. Sinabi niya na ang mga repatriates ay tumawid sa mga hangganan sa pamamagitan ng lupa na tumatagal ng halos 7 hanggang 8 oras sa overage upang makarating sa Riyadh, kung saan sumakay sila sa isang chartered flights ng Philippine Airlines patungong Maynila. Hindi po sila makakarating sa Saudi Arabia kung hindi sa land crossing efforts, idinagdag niya. Nasa 10 hanggang 15 dependents kabilang na ang mga bata ang sakay din ng eroplano. Sinabi pa rin ni Kagdak na naghahanda na ang gobyerno ng karagdagang mga pagsisikap sa repatriation na may kalimati ka-6 na chartered flight na inaasahang mula sa United Arab Emirates na naguhos ng malaking populasyon ng mga Pilipino. Tiniyak din niya na sapat pa rin ang pundo para sa repatriation at reintegration program. Sa ngayon, kakayanin naman, sabi niya, ang mga umuuwi na OFW makatanggap ng tulong ng gobyerno kabilang ng pansamantalang titirahan, transportasyon at tulong pinansyal na may mga kawisan para sa paglalakbay sa kanilang mga probinsya. Ang patuloy na repatriation ay bahagi na rin ng tugon ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong epektado ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Thank you. 8 minuto makaraan ng ikapito ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. Government palawakin ang fuel aid rollout nationwide simula Abril 6. Round 1. Ready, go! Palalawakin ng gobyerno ang fuel subsidy program para sa sektor ng transportasyon sa buong bansa simula Abril 6, ayon sa Malacanang noong Lunes, bilang bahagi ng pagsisikap na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang Administrasyong Marcos ay nagpapatupad ang whole-of-government approach upang maibsan ang pasanin ng mga commuter driver at iba pang apektadong sektor. Aniya, halos nasa 100,000 tricycle drivers ang nakatanggap na ng subsidiya na gasolina kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Abril 6 naman, magsisimula ang nationwide rollout para sa ibang transportation workers, idinagdag niya. Ang mga magsasaka at mangingisda ay nakatakdang makatanggap din ng tulong sa gasolina na may karagdagang 50 milyong piso na inilaan sa mga regional fuel office. Sinabi pa rin ni Castro na patuloy na nagpapatupad ang gobyerno ng mga komplementaryong hakbang kabilang ang libreng pagsakay sa ilalim ng labas program sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Gayon din ang 50% ng diskwento sa pamasahe sa LRT2 at MRT3. Pinabaybayan din ng administrasyon ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at tiyak ng Pangulo na mananatiling matatag ang presyo ng mga bilihin at ibibenta na iminumungkahing presyo ng tingi. Patuloy na nakipag-ugnayan ng pamahalaan upang panatilihing mababa ang presyo ng mga bilihin, sabi ni Castro. Idinagdag pa ng opisyal ng palasyo na ang gobyerno ay magtatrabaho upang masiguro ang karagdagang supply ng langis mula sa mga kasusyo na bansa at mapalakas ang kapasidad ng enerhiya. Kabilang na ang maximize ng malampaya gas fuel, field at pagdadala ng mga bagong proyekto sa kuryente sa online. Ang pagpapalawak ng fuel subsidy ay bahagi na rin ng malawak na mga hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan at matiyak ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng pagkakasumpungin ng pandaigdigang merkado ng langis. Wow, thank you. 11 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright mga Kalsado Patroller, standby report. Makaraan ng ilan nating pagbabalita. Alas 7:11 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper.
Alright, Kasado Patrol 47 ng Calabarzon area dyan sa Rizal, standby report. Ganon din ang ating Kasado Patroller ng Metro Manila. Si Kasado Patrol 20 ng National Capital Region, standby report. Samantala mga kababayan, Marcos nag-utos ang pagbuo ng crisis committee sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng isang crisis committee upang matiyak ang matatag na supply ng langis at protektahan ang mga mamimili mula sa epekto ng labanan sa gitnang silangan. Sinabi ng Malacanang noong Lunes. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang direktiba na inilabas bago pa man lumabas ang mga panukala at ang formal na dokumento ay tinatapos na ngayon. Sinabi pa rin ni Castro na ang crisis body ay magtutuon sa pag-secure ng mga supply chain at pagtiyak ng patuloy na pagkakaroon ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Walang karagdagang mga detalyang ibinigay. Nilinaw din ng opisyal ng palasyo na bagamat ang pandaigdigang tensyon ay nagtulak sa pagtaas ng presyo ng langis, ang Pilipinas ay hindi makararanas ng krisis sa supply ng langis. Sa ngayon ay hindi pa kinokonsentira ng mayroon tayong oil crisis dahil kompleto po tayo, enough po ang supply ng langis, sinabi ni Castro. Na binanggit ang Department of Energy o DOE, dinagdag pa niya na ang gobyerno ay aktibong nagtatrabaho upang maiwasan ang pagkakagambala sa supply. Nagpupursige po ang DOE at ang pamahalaang ito na utos pa rin po ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi mabatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sinabi na banggit pa rin ni Castro ang patuloy na negosasyon para sa karagdagang pag-import ng gasolina, kabilang ang 440,000 barils na nasa pipeline at iba pang 600,000 bariles na inaasahan. Tinalakay din ng palasyo ang mga alalahanin sa pagtaas ng presyo ng bomba na ipinaliwanag na sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Ang presyo ng gasolina ay batay sa umiiral na international benchmark sa halip ng mga gastos sa pagkuha. Ang pump price po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions at hindi na historical acquisition cost, sabi ni Castro. Binigyan din niya na bagamat hindi maaaring diktahan ng gobyerno ang mga presyo, ang mga regulator ay maaaring kumilos laban sa mga pang-aabuso. Sa kabila ng presyo, sinabi ni Castro na patuloy na sinusubaybayan ng gobyerno ang sitwasyon at pagkapatupad ng mga akbang upang mabawasan ang epekto sa publiko. Why, thank you. Alas 7:15 ng umaga. Tuyatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo national news. Alright, good morning. Good morning po Kuya Arnold and Kasado Serbisyo Publiko from Ate Manny Biray. Magandang umaga po sa buong team ng Somba Girl ng Pasay City. Siyempre po muna po ni Ate Manny Biray at ni Ate DJ. Okay. Sa inyo pong lahat dyan, sa kay Ate DJ Mileson ng Pasay City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Sister Maria Teresa Roca Palomar ng Barangay Sico, Bless, Lungsod ng Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, pinaabot lamang po ng pamunuan ng KPP, Divine Healing, na bago po mag-Lunes Santo ay kinakailangan raw po na ang lahat ng mga kabrother at kasister ng KPP Divine Healing ay magkatipon-tipon na raw po dyan sa chapel o tuklong ng KPP Divine Healing dyan sa lungsod ng Calapan. 16 na minuto makalipas ang ganap na ikaw. Ito ng umaga, ito'y atid ng Kasado Broadcasting Service RMN News. Diary yun na TV pa. Alright, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol na nasa lugar po ng lalawigan ng Rizal. Naririyan po si Kuyang Dan Torbeles upang ihatid ang mahalagang balita. Ito po ay may kinalaman, mga kababayan.
Inginuso ng mga dating guerrillang rebuilding NPA ang mga nakatagong armas nang sila ay sumuko sa mga otoridad sa Masbate. Ang report po ay magmumula kay Kuyang Dan Torbeles, ang ating Kasado Patrol 43. Alright, Kuyang Dan is standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, may malaga pong pag-uulat ang ating Kasado Patrol mula dyan sa area at lugar ng Rizal na yan si Kuyang Dan Torbeles upang iatid ang balita. Ito po ay may kinalaman, inginuso ng mga dating guerrillang rebuilding NPA ang mga nakatagong armas nang sila ay sumuko sa mga otoridad dyan sa Masbate. Ang detalye po ay manggagaling kay Kuyang Dan Torbeles ng Kasado Patrol 47. Alright, Kuyang Dan, good morning. Alright, Kuyang Dan, medyo hindi agad masok ang iyong communication. Alright, Kuyang Dan. Alright, Kuyang Dan, good morning. Yes, maraming salamat, Kuya Arnold. Alright, Okay sige. na ba ang komunikasyon Go, natin? go, Kuyang Dan. Yes, hello. Okay, go, Kuyang Dan, Hello. iputok mo na yan. Hello. Okay, Kuyang Dan. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 47, Kuyang Dan Torbeles. Ito po mga kababayan ay may kinalaman nga po dito sa Inginuso. Inginuso ng mga dating guerrillang rebuilding NPA ang mga nakatagong armas nang sila ay sumuko sa mga otoridad dyan sa Masbate. Ang detalye, Kuyang Dan Torbeles, good morning. Good morning, Kuyang Dan. Go. Alright, talagang medyo lost yata ang communication ni Kuyang Dan. Babalikan kita, Kuyang Dan. Ganap na alas 7, risa 6 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala mga kababayan, nais lamang po nating ipabatid sa ating mga kababayan na bagamat mainit ang panahon, mainit ang sikat ng araw, kinakailangan po yung magbaon ng tubig. Hindi po panligo ha. Kung hindi yan po inumin para maiwasan po yung health is true na mayroon po agad kayo na maibabasa sa inyong tuktok at batok. Alright, si Kuyang Dan, nagbabalik. Alright, Kuyang Dan, good morning. Go, Kuyang Dan! Yes, sa ilalim ng 2nd ID Infantry Division, Philippine Army, sa kanyang sakop ng mga rehiyon 5 and 4B and 4A, dakong alas 6 ng umaga ng nakarantong Friday o Biyernes, Marso 20, ng matuntun ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion sa kasama ang kapulisan ng Masbate nang tunguhin ang pinagtataguan ng 7 rifle na mga armas sa lugar ng Barangay Salvacion Palanas, Masbate at ma-recover ito ng mga otoridad ng militar. Nang ito ay makaran iulat umano ng mga bagong sumukong rebuilding terroristang NPA guerrillas sa pinagtataguan ng mga baril o armas nitong Marso 16. Presenta naman ng local government unit ng Masbate ang 13 dating membro ng NPA na mga nagbalik loob. Ayon sa mga nagbalik loob na mga NPA, wala nang malinaw at direksyon ang kanilang pinaglalaban ng kanilang grupo na marami na umano sa kanilang hanay ang nais magbalik loob at iwanan na ang armadong pakikibaka ayon pa sa kanilang paglalahad sa local government unit.
at nangako ang mga dating mga rebuilding NPA na magtuloy-tuloy ang pagtulong nila sa mga otoridad upang matukoy at mabawi pa ang iba pang mga nakatagong armas o mga baril ayon sa kanilang pahayag pa at kanila pang hikayatin umano ang iba pang dating mga kasamahan na sundan ang kanilang naging desisyon tungo sa mapayapang pamumuhay. Samantala, nagpahayag naman ng papasalamat naman ang pamunuan ng 903rd Infantry Battalion Brigade sa pakikipagtulungan ng mga dating rebuilding terroristang NPA ayon umano sa kanila na patunay sa kanilang sinseridad na pagbabalik loob sa gobyerno na ito ay samantala iginiit naman ng pamunuan ng 9th Infantry Division na handa nilang tugisin ang natitira pang mga membro ng mga rebuilding terrorist ng NPA sa unang Masbate kung patuloy nilang tatanggihan ang alok ng pamahalaan sa pagsuko ay tuloy ang pursuit operation sa kanilang hanay sa paglilinaw naman ni Major General Aldwin I. Almasi, Commander ng 9th Infantry Division para ay pagpatuloy ang laban para sa kapayapaan. Samantala Kuya Arnold, sa hiwalay naman na operasyon ng mga otoridad ng militar ng 49th Infantry Division, ito ay at ng PNP sa rehiyon ng Bicol at na-recover ang tatlo naman M16 rifle at iba pang mga pampasabog at magasin sa barangay Lumakaw, Ginubatan, Albay sa rehiyon ng Bicol. Ang pagkakadiscovery na naturang mga armas at bunga o bunsod at bunga ng pinaigting na operasyon ng 9th Infantry Division ng Spare Division Philippine Army ng rehiyon at ng Timog Katag-Alugan kontra insurensya. Kinila na naman ng pamunan ng SOLCOM sa Southern Luzon Command sa ilalim ni Lieutenant General Cirilo C. Balauro Jr. Philippine Army ang kasigasigan ng pagtatrabaho ng trupa ng militar, lalo na sa rehiyon ng Bicol at Katag-Alugan, habang pinasasalamatan naman ang mga voluntaryong nakiisa sa pagsuko sa mga dating mga rebuilding NPA guerrillas sa rehiyon upang kanila na ang talikuran at makamtan na ang tunay na kapayapaan at magbalik loob sa gobyerno at maging maayos kanya na pamumuhay. Mula sa rehiyon region ng 5 Masbate at Bicol, ito si Kasada Patrol 47, Dan Torbeles na gulat live sa KBS, RMN News TV. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 247, Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. Nihatid na ang oras ay 25 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMN News. Yari yun na TV pa. Samantala mga kababayan, po ang ulat ng ating Kasado Patrol 20. Tungkol po rito sa Undersecretary ng DOS tinanggal sa pwesto matapos isiwalat ang anomalya sa kagawaran. Ang detalye po ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 20. Mula po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Alright. Ganap na alas 7:26 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tanggapin po natin ang pagulat ng ating Kasado Patrol o 20 ng National Capital Region. Kasado Patrol Report.
Alright mga kababayan, ito po ay may kinalaman nga po dito sa Undersecretary ng DOH. Inanggal sa pwesto matapos isiwalat ang anomalya sa kagawaran. Alright, Kuyang Don Robert, Kasado Patrol 20. Good morning. Okay, good morning, Kuyang Don. Good morning mga kaibigan. Alright, naglulos ang... okay, Kuyang Don. Kuyang Don, Robert. Kuyang. Hanap po na tayo ng maganda. Okay, peso Kuyang Don. Okay. Okay, go, Kuyang Don. Ng Department of Health matapos isumbong sa Pangulo ang nangyaring anomalya sa pagbili ng mobile primary care facility ng ahensya. Sinabi ni Undersecretary Gregorio Murillo na ang halagang 1.8 billion piso na pambili ng mobile clinic ay 25% lamang sa kabuang halaga ang nagamit na ipinambili ng medical primary care clinic. Ito ay sasakyan na may dalang medical equipments na may kakayahang magbigay ng medical services at may laboratory, diagnostic at imaging. Dagdag pa ng opisyal na hindi di umano sinunod ang terms of reference o TOR sa pagbili ng nasabing facility kaya't marami sa mga pasilidad na ito ay hindi gumagana o hindi napapakinabangan na dapat sana ay makinabang ang 83 lalawigan sa buong bansa, lalo na ang nasa malalayo at liblib na lugar. Nauna nang nabigyan ng MPCF ang lugar sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao Oriental at Sultan Kudarat sa Cotabato. Sa kabilaan niya ng kanyang pagsisiwalat ng katiwalian sa ahensya ay tinanggal siya ng presidente sa kanyang posisyon matapos niyang igiit ang anomalya sa kagawaran. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa magandang ulat ng ating Kasado Patrol 20. Mula pa rin po dito sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramiro. Thank you, Kuyang Don. Inihatid na ang oras ay alas 7:30 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Good morning kay Ate Leonida Beliegas ng Barangay Water Pakala, Baco Oriental, Mindoro. Kamusta na kayong lahat dyan sa mga taga-Pakala, sa mga taga-Water, sa mga taga-Lagunlong? Yan po ay sakop po ng bayan ng Baco. At yan po ay namamunduri po sa kaalaman po ng lahat, namamunduri po iyang Baco at saka San Teodoro. Siyempre, noong tayo po ay teenager pa, talagang madalas po tayo dyan sa lugar po ng San Teodoro. Dyan sa Oriental Mindoro. Kaya kamusta na po sa lahat din ng mga taga San Teodoro, sa lahat po ng mga taga Pakala, yan sa punguna po ni Ate Leonida Beliegas, yan, and family. Hello, Tita Lorna, magandang umaga po sa inyong lahat yan, sa lahat ng mga taga Pakala at Water. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating mga balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, PBBM Ox, okay, sa 145.56 bilyong piso para sa Central Mindanao Highway Project. Round 1. Ready, go! Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglabas ng
145.56 bilyong piso para sa Central Mindanao High Standard Highway Project na naglalayong mapabilis ang pagpapaunlad ng infrastruktura at mapalakas ang aktibidad ng ekonomiya sa rehiyon. Ang Department of Budget and Management ay naglabas ng forward obligation authority na tinitiyak ang walang tigil na pagpupundo para sa proyekto mula ngayong taong 2026 hanggang 2034 at pinipigilan ang mga pagkakaantala sa pagkapatupad. Sinabi pa rin ni Palace Press Officer Castro na ang proyekto ay inaasahang magdudulot ng mas mabilis na paglalakbay, mas malakas na aktibidad sa ekonomiya at mas maraming oportunidad lalo na sa Mindanao. Ang highway ay magpapahusay connection sa pagitan ng Cagayan de Oro at Malay-Balay na magpapababa ng oras ng biyahe mula sa humigit kumulang na 6.5 oras hanggang 3.5 na oras lamang ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo. Binigyan din ng direktiba ang pagtulak ng administrasyon na pabilisin ang mga proyektong pag-infrastruktura na may mataas na epekto. Ang direktiba ng Pangulo na pabilisin ang infrastructure development, sinisiguro natin na hindi maantala ang proyekto dahil sa kakulangan ng pundo, sabi ni Toledo. Sa FOA na ito, garantisado ang tuloy-tuloy na financing hanggang matapos ang proyekto ay mapupunduhan sa pamagitan ng mga pautang mula sa Japan International Corporation Agency at Asian Development Bank kasama ang pundo ng gobyerno. Sinabi ng mga opisyal na ng highway ay inaasahang magpapababa ng gasto sa transportasyon, mapabuti ang kadali ang kumilos ng mga kalakal at serbisyo at pasiglahin na ang paglago sa mga pangunahing sektor tulad ng agrikultura, logistik at turismo sa Northern at Central Mindanao. Why, thank you. 34 na minuto makaraan ng ikapito ng umaga. Kayatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News, Diaryo na TV pa. Samantala Reds, hindi napigilan ang mataas na bilang ng mga aplikante ng amnestiya ayon sa NTF Alcac. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ng isang mataas na opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na hindi kayang labanan ng Partido Komunista ng Pilipinas at masasabing mabigo ang programang amnestiya ng gobyerno na binabanggit ang malaking bilang ng mga dating komunistang insurhente na nag-abil sa inisyatibong ito na nagbabago ng buhay. Sa isang payag nitong katapusan ng linggo, sinabi ni NTF Alcac Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na labis na natatakot ang PKP na sa pangyayaring ito dahil inihayag ng programa na nahihirapan itong pigilan ang patuloy na pag-alis ng mga miyembrong nito. Ito ang kinatatakutan ng PKP, ang katotohanan na ang kanilang sariling mga kasapi ay umaalis, pinipili ang dignidad, katatagan at mas maliwanag na kinabukasan kasama ang kanilang pamilya. Dagdag niya dahil hindi mapipigilan ang mga pag-alis na ito, sinabi ni Torres na ginagamit ng PKP ang pagdidili kamais ng mga pumipili ng kapayapaan at pagbasura sa kanilang mga patotoo. Gayunman, sinabi niya na ang mga paghahabol ng mga aplikante ng amnestiya ay mahirap pag-aalinlanganan dahil ang mga ito ay sinumpaang pahayag na pinatunayan sa pamagitan ng nararapat na proseso at inilalantad nila ang katotohanan ng buhay sa loob ng armadong kilusyan. Binigyan din ni Torres na ang tagumpay ng amnesty program ay malapit sa nauugnay sa mas malawak na inisyatibo ng gobyerno sa kapayapaan at pag-unlad, partikular na ang Barangay Development Program na naghahatid ng infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga komunidad na apektado ng labanan. Habang ang PKP ay nag-aalok lamang ng hidwaan, ng gobyerno ay nag-aalok ng construction, hindi lamang ng mga kalsada at paaralan kundi ng buhay at komunidad. Para sa CPP, ang amnestiya ay maaaring isang piraso lamang ng papel. Ngunit para sa libu-libong Pilipino, ito ay isang pasaporte pabalik sa lipunan, katatagan at pag-asa, sabi niya. Sinabi pa rin ni Torres na binanggit ang mga numero na ibinigay ng National Amnesty Commission na ang programa ng amnestiya ay nakatanggap ng 16,003 aplikasyon na higit pa sa inisyal na projection ng 10,000.
Sa mga ito ay 13,633 ang aktwal na mandirigma at taga-suporta ng armadong pakikibaka sa ilalim ng Partidong Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan Pambansang Demokratikong Frente. Ang kanilang mga aplikasyon ay natanggap bago ang deadline ng Marso 13 na itinakda para sa grupo, samantala 1,240 aplikante naman ang nagmula sa Moro Islamic Liberation Front, habang ang Moro National Liberation Front ay may 646. 484 pang aplikasyon ang isinomite ng mga kasapi ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawang Pilipinas, Revolusyonaryong Hukbong Proletaryo Alex Bungkayaw Brigade, na ngayon ay itinatawag na kapatiran. Ang deadline para sa mga aplikante ng MILF, MNLF at RPA at AIBB ay itinakda ng mas maaga sa Marso 4. Why, thank you. 38 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Alright, magandang umaga Kuyang Arnold at sa lahat ng taga-KBS RMM News TV. Ang pagbati po ay mula sa ating Kasado Patrol, ating mekaniko, ang ating special mechanic, electrical technician, si Kuyang Ricardo Loloy Eslita. Magandang umaga sa mga Eslita family at sa lahat ng mga nakakakilala kay Kuyang Ricardo Eslita. Ang ating Kasado Patroller na madaling araw pa ay talagang lagari sa iba't ibang dako ng Calabarzon area at Metro Manila. Samantala mga kababayan, PH at France Defense Executives upang matugunan ang lumalaking ugnayan sa seguridad sa pares. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, inaasahang palalalimin ng Pilipinas at France ang kanilang ugnayan sa seguridad habang magpupulong ang mga leader ng depensa ng dalawang bansa sa sidelines ng 2026 Paris Defense and Strategy Forum ngayong linggo. Inaasahang may ipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanyang counterpart na si French Minister of the Armed Forces Catherine Voltrin sa event sa tinakda mula Marso 24 hanggang 26 ayon kay Defense Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong sa isang pahayag nitong Lunes. Sinabi pa rin ni Andolong na lalo pang palalalimin ng Maynila at Paris ang kanilang bilateral partnership at cross-regional convergence sa pagpupulong na ito. Ang Pransya ay kabilang na sa lumalaking bilang ng mga kasusyo na nagbabahagi ng pangako ng Pilipinas na protektahan ang kaayusan at nakabatay sa mga patakaran at pagsulong ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific at higit pa. Noong Disyembre na nakaraang taon, tinapos ng dalawang bansa ang formal na negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement. Ang kauna-unahang negosasyon ng Pilipinas at isang European partner. Ang SOFA sa pagpasok sa PERSA ay magbibigay naman ng legal na balangkas upang pamahalaan ang presensya at mga aktibidad sa sandatahang lakas ng Pilipinas at sandatahang lakas ng Pransya sa teritoryo ng bawat isa na nagbibigay daan sa mas epektibong pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa militar sa pagitan ng mga kasusyo sa bansa. Sa investigasyon ni Ministro Voltrin, mag-ahatid din si Secretary Teodoro ng isang keynote speech tungkol sa conflict and competitions sa ikalawang araw ng PDSF sa harap ng mga leader ng seguridad at diskarte mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang paglahok ni Secretary Teodoro ay nagmamarka ng unang pagkakataon na ang isang ministro ng depensa mula sa Timog Silangang Asya ay dumalo sa pag-aambag sa PDSF, sabi ni Andolong. Inorganisa ng Defense Academy ng Ecole Militaire ng Pransya. Ang PDSF ay isang pangunahing international na forum sa nagbibigay ng isang mahalagang binyo para sa dialogo sa pagitan ng mga estado, institusyon, militar, mananaliksik at mga sibilyan at stakeholders sa mga isyong panrehiyon at pandaigdigang estratehiko at geopolitikal. Why, thank you.
Ganap na alas 7:42 ng umaga. Royatid ng Balitang Kasado ang pahayagang balansi at totoo National Newspaper. Alright, good morning kay Arcel Asilom Namuko, shout out and family. Magandang umaga sa inyong lahat dyan at pagpalang umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating paghatid ng mahalagang mga balita manhan sa mga pumatay sa radio announcer sa Negros. Round 1. Lady, go! Nangako ang Philippine National Police na tiyakin ang mga mas malakas na proteksyon para sa mga manggagawa sa media sa paglulunsad nito ng investigasyon sa pagkamatay ng isang radio announcer sa Negros Occidental. Si Julio Diamante Calo, 49 anyos, ng host ng programang Wasanay sa Quinto Distrito sa 88.3 DNN News FM ay namatay sa pagbaril noong Marso 20 sa Sitio Lapak, Kawayanan, Barangay Robles sa La Castillana. Nakatayo sa labas ng kanyang bahay si Calo na isa ring job order, employee ng lokal na pamahalaan nang lumapit ang isang puting sports utility vehicle at binaril siya ng isa sa mga sakay nito sa ulo na agad siyang ikinamatay. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nitong Lunes na pinakilos na ang mga tracker team para hanapin ang mga nasa likod ng pag-atake. Mahigpit na kinukundina ng PNP ang pagpatay sa isang broadcaster journalist na siya sa Negros Occidental. Aniya, tiniyak namin sa publiko at sa komunidad ng media ang titingnan namin ng mabuti ang kasong ito upang aristuhin at singilin ang lahat ng mga kasangkot sa walang katuturang pagpatay na ito. Sinabi pa rin ni Nartatis na pinatutunayan nila sa lahat ng mga lead upang matiyak na ang isang sulidong kaso ay isang pa makikipag-ugnayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security para suriin ang mga banta sa iba pang media workers sa lugar. Hinimok ng hepe ng PNP ang publiko at media community na patuloy na mag-ulat ng mga banta. Nangako na ang mga mapagkukunan ng pulisya ay ganap na mapakilos upang protektahan ang mga mamamahayag. Inundina ni National Press Club President Lionel Magistrado Abasula ang pagpatay kay Calo at sinabing malaking banta sa kalayaan sa pamamahayag at kaligtasan ng mga mamamahayag sa ating bansa ang pinakahuling pag-atake sa isang mamamahayag. Kami ang mga opisyal ng NPC ay nagpapaabot ng aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at kasamahan ng broadcaster. Ang pagkamatay ni Calo ay nagsisilbing palala sa mga panganib na kinaharap ng mga media practitioner sa linya ng tungkulin, sabi ni Absula sa isang pahayag. Nananawagan si Absula sa mga otoridad na magsagawa ng mas malalim na investigasyon upang mahuli ang mga salari ng kakilakilabot na krimen. Nananawagan kami sa mga lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas na unahin at pabilisin ang pagsisiyasat sa kasong ito. Dahil sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya na nakatayo si Mr. Calo sa harap ng kanyang bahay, malapit sa kalsada nang lumapit ang isang puting SUV mula sa direksyon ng La Carlota City nang barilin siya ng isang assailant mula sa sasakyang bago tumakas patungo sa sentro ng bayan ng La Castillana, sabi niya. Sinabi niya na ang pangangalaga sa kalayaan at pamamahayag ay isang kolektibong responsibilidad na hinihimok ang lahat ng mga stockholders kabilang na ang mga organisasyon ng media at lipunang sibil na magkaisa sa pagtatanggol sa mga pangunahing karapatan ng mga mamamahayag at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Why, thank you. 46 minutos makalipas ang ikapito ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, ang muling pagbilang ng barko ng PH Navy ay sumasalamin sa lumalaking kakayahan. Round 1. Lady, go! Binago ng Philippine Navy ang numero ng katawan o penant ng mga barko nito alinsunod na rin sa patuloy na pagkuha nito ng mas modernong surface kumpantan sa naglalayong mapalakas ang kakayahan ng fleet nito. Sa isang mensahe sa Philippine News Agency noong Lunes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na ang
renumbering ay batay na rin sa update ng internal policy nito sa pagtatalaga sa pag-uuri ng mga barkong pangdagat. Ang pag-update ay nagpapalawak ng saklaw ng patakaran upang isama ang mga modernong assets ng hukbong dagat at pagpapakilala sa isang pamantayang sistema para sa pagtatalaga at pagbibilang ng mga sasakyang dagat upang matiyak ang pagkakapari-pariho sa pag-uuri, pagkakakilanlan at pagkomisyon ng mga platform ng hukbong dagat dagdag niya. Halimbawa, ang unang guided missile frigates ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na dating may mga numero ng barko FFG-150 at FFG-151 ay binago na ngayon sa FFG-14 at FFG-15 ayon sa pagkakabanggit. Kapag nakuha na mas maraming guided missile frigates, sinabi ni Martinez na ang mga numero ng katawan ng mga barkong pandigma na ito ay aayusin ng maayos. Sinusuportahan ng inisyatiba ang patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy sa modernisasyon at tinitiyak na ang mga patakaran sa organisasyon nito ay mananatiling nakahanay sa musbong na istruktura ng fleet dagdag niya. Why, thank you. 48 minutos makaraan ang ika-7 ng umaga. Ito'y atid ng Pasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na dyaryo pa. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga balita. Round 1. Lady, go! Maaari pa rin gamitin ng mga indigent senior ang anumang ID na inisyo ng gobyerno para sa social pension. Samantala, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development DSWD na ang mga indigent senior citizen ay maaari pa rin gumamit ng iba pang mga identification card na inisyo ng gobyerno kapag nag-aangkin ng kanilang social pension. Kahit na ang Philippine Identification System sa inisyo ng National ID ay mananatiling pangunahing kinakailangan. Sa isang pahayag, tiniyak ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa publiko na mananatiling flexible ang department sa pagpapatupad nito upang matiyak na walang eligible senior citizen ang mahihirapan sa pag-access sa kanilang social pension. Bagamat National ID po talaga ang pangunahing requirements, maaari pa rin po gumamit ang ating mga seniors ng iba pang valid government issues IDs. Ang mahalaga po ay ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan upang tuloy-tuloy nilang matanggap ang kanilang social pension. Alam po namin kung gaano kahalaga ang social pension para sa pagbili ng medisina, pagkain ng ating mga senior citizens, sabi ni Dumlao. Ang utos po ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mabigyan ng agarang tulong ang mga vulnerabling sektor natin tulad ng ating mga nakatatanda at gawing madali ang pag-access ng programa at serbisyo ng gobyerno. Makakaasa po ang ating mga lulo at lola na hindi po sila mahihirapan sa pagkuha ng kanilang benepisyo. Nariyan po ang DSWD para tiyakin na may paabot sa kanila ang nararapat na tulong mula po sa ating pamahalaan, idinagdag niya. Sa isang Facebook post nitong Sabado, sinabi ng DSWD na ang mga indigent senior citizen na hindi pa nakakakuha ng kanilang national ID ay hindi tatanggihan ang pag-access sa kanilang mga benepisyo basta't sila o ang kanilang kinatawan ay maaaring magpakita ng anumang balidong ID na inisyo ng gobyerno. Kabilang na sa mga secondary ID na tinanggap ng DSWD ang mga inisyo ng Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA, Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Pantawid Pamilya Pilipino Program or PS, for Peace Integrated Bar of the Philippines, IBP at Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Ang iba pang mga ID na tinatanggap ay ang Voter's ID, Driver's License, Overseas Filipino Workers, ID Postal, Tax Identification Number, ID Person with Disability, ID Social Security System, Unified Multipurpose ID, Government Service, Insurance System, o e-card, Solo Parent, ID Siemens, Book, Professional Regulation Commission.
ID at iba pang mga ID na inisyo ng gobyerno na may kompletong pangalang may-ari, larawan at address. Sinabi pa rin ni Dumlao na patuloy na nakipagtulungan ang DSWD Philippine Statistics Authority upang matulungan ang mga social pension beneficiaries na nagpaparisto para sa National ID System, ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens at isa sa mga pangunahing inisyatiba ng DSWD sa social protection sa nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga matatandang individual na mahihina, may sakit o walang regular na mapagkukunan ng kita o suporta sa pamilya. Sa pamagitan ng inisyatibong ito, tumutulong ang DSWD na matiyak na ang mga mahihinang senior citizen ay makakatugon sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at pangangailangang medikal na nag-aambag sa isang mas marangal at ligtas na kalidad ng buhay sa kanilang mga huling taon. Why, thank you. 8 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Samantala, PNP nagsulong na mas matinding pagsisikap laban sa illegal na droga sa mga paaralan. Round 1. Ready, go! Nananawagan ng Philippine National Police nitong Lunes para sa mga agresibong integrasyon ng mga inisyatibo laban sa illegal na droga sa sistema ng edukasyon ng bansa. Kasunod ng pag-aresto sa isang punong guro sa paaralan sa isang bypass operation sa Surigao del Sur, naaresto ang suspek na 45 anyos ng District 1 School Supervisor sa Tagbina, Surigao del Sur noong Marso 20 sa joint anti-drug operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Tagbina. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang 2 head-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang crystal meth o shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos mula sa suspek. Gayon din ang marked by bus money na ginagamit sa transaksyon. Binigyan din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pagkakasangkot ng isang guro sa kalakalan ng illegal na droga ay umatake sa tiwala ng komunidad. Ito ay lubos na nag-aalala kapag ang isang guro na dapat ay isang huwaran ay kasangkot sa gayong mga aktibidad. Kailangan nating magtulungan upang matugunan ang problemang ito para sa kapakanan ng mga mag-aaral at para sa kapakanan naman ng ating edukasyon, sabi niya sa isang pahayag. Aniya, bagamat ang mga estudyante ay madalas na pinagtutuunan ng pansin ng kamalayan sa droga, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga guro at kawani. Kailangan nating tumingin ng higit pa sa mga mag-aaral at tiyakin na ang ating mga guro at kawani ay ginagabayan din. Paigtingin natin ang pagbabahagi ng intelligence sa mga programa ng kamalayan sa mga eskwelahan na ayon kay Nartates. Idinagdag pa niya na makikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Education upang magsagawa ng mas maigpit na preventive education maging sa mga guro. Why, thank you. 5 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Alright, good morning kay Brother Rogelio Ahena. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga Ahena family at Mendoza family. Kay Brother Joel Mendoza rin ng lungsod ng Calapan. Good morning, Brother Arnold Namukop. May God bless you always. Thank you po yung Brother Rogelio Ahena ng Oriental Mindoro. Siyempre, ang lahat po ng mga Ahena at mga Mendoza dyan ay ating pong binabati ng isang mapagpalang umaga po. Greetings from Kasado Broadcasting Service ng Gabay at Tacloban. Alright, Sandro Marcos, nice na libreng academic records para sa mga fresh graduates. Round 1. Ready, go! Samantala, sinulong ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang ng Ilocos Norte ang pagpasa ng panukalang mag-uutos sa mga high education institution na magbigay ng libreng academic records sa mga fresh graduates at magpatibay ng mga digital system para mapadali ang kanilang paglabas. Ang House Bill number 8701 o ang Academic and Labor Pathways Assistance for Students Act ay nakatuon sa mga fresh graduates na tinutukoy bilang mga nasa loob ng 12 buwan mula sa pagtatapos at paglalayong alisin ang mga hadlang sa pananalapi at administratibo na kinaharap nila kapag nag-a-apply para sa trabaho.
Sa ilalim naman ng panukala at panukalang lahat ng mga institusyon na mas mataas na edukasyon, pampubliko man o pribado ay kinakailangang dokumento na aplikasyon sa trabaho. Kabilang na ang mga transcript ng mga talaan, diploma at sertipiko ng pagtatapos. Sa pagtatapos, ang bawat nagtapos ay may karapatan sa hindi bababa sa 5 libreng kopya ng kanilang transcript of records sa Certificate of Graduation kasama mga sertipikadong tunay na kopya ng kanilang diploma. Ang karagdagang hanay ng mga kopya ay maaari ring hilingin sa loob ng 12 buwan ng pagtatapos lahat ng walang anumang mga bayarin sa pangangasiwa, pagproseso or sertifikasyon. Ang SB 8701 ay nag-uutos din sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon na magtatatag ng isang digital na sistema ng mga records ng akademiko na mapapahintulot ng mga nagtapos ng humiling, magproseso at makuha ang kanilang mga dokumento sa online. Na tinitiyak ang mas mabilis, mas mahusay at mas maa-access na mga serbisyo. Ang panukala na inihain noong Marso 18 ay dumating sa gitna ng patuloy na hamon sa trabaho lalo na sa mga kabataang Pilipino na pumasok sa labor market. Sa isang balita noong Lunes, sinabi ni Marcos na ang mga provision ng panukalang batas ay nagtatampok ng kahalagahan ng pagtiyak na ang mga pagtapos ay maaaring epektibong lumipat mula sa edukasyon patungo sa workforce. Para sa maraming mga nagtapos ang paglalakbay patungo sa trabaho ay nagsisimula sa pagkumpleto ng mga kinakailangan sa dokumento para sa mga aplikasyon sa trabaho, sabi niya. Gayunpaman, pagkuha ng maraming kopya ng mga dokumentong ito ay maaaring magsasangkot ng karagdagang mga gastos at mga pamamaraan na nakakaubos ng oras. Ang panukalang ito ay naglalayong palakasin ang transisyon na iyon sa pamamagitan ng pagtugon sa mga praktikal na hadlang sa pagtatagpo sa pinakamaagang yugto ng proseso ng paghihanap ng trabaho, sabi ni Marcos. Sinabi niya na ang pag-access sa mga dokumentong pang-akademiko at pang-moderno ng mga sistema ng proseso ay makakatulong sa mga nagtapos na makapasok sa workforce ng mas mabilis at mas mahusay. Ang panukalang ito ay tumutulong sa namatiyak na ang mga pagtapos ng Pilipino o nagtapos na Pilipino ay mas may kakayahang maghanap ng mga oportunidad sa trabaho at makabuluhang mag-aambag sa lakas paggawa ng bansa, sabi ni Marcos. 2 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Oyatid ng TBS RMN News, Diaryo na TV pa. Ito'y kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 3 term school calendar para sa namatiyak ang sapat na oras sa pag-aaral ayon sa DepEd. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ng Department of Education nitong Lunes na ang 3-term school calendar ay makakatulong sa pagtugon sa madalas na pagkakagambala sa klase at pagtataguyod ng malalim na pag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Lalo nang sinuportahan ng DepEd ang paglipat ng gabinete sa 3-term academic calendar simula school year 2026 hanggang 2027. Sa isang payag, sinabi ni DepEd Media Relations Head Dennis Ligaspi na ang bagong patakaran ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng batayang edukasyon. Ang reformang ito ay madiskarting tumutugon sa matagal ng systemic inefficiencies tulad ng dokumentadong pagkawala ng hanggang sa 53 araw ng paaralan sa series year 2023 to 2024, sabi niya. Idinagdag pa niya na ang binagong sistema ay makakatulong din sa pagpapalalim ng kalidad ng pag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Sa uli, ang reformang ito ay tungkol sa paggawa ng taon ng paaralan sa mas mahusay para sa parehong mga mag-aaral at gusto upang ang bawat araw sa paaralan ay humantong sa sinasadya at malalim na pag-aaral, sabi ni Ligaspe. Sa ilalim naman ng binagong sistema, ang pinag-utos sa 201 o 201 araw ng paaralan ay hahatiin sa 3 termino, Hunyo hanggang Setyembre, Setyembre hanggang Disyembre
at Enero hanggang Marso. Ang bawat termino ay magsisimula sa 5 araw na opening block upang matiyak na ang mga formal na klase ay magpapatuloy ng walang pagkakagambala. Ang pambungad na block ay nakatuon sa pag-secure ng mga profile ng mga mag-aaral, baseline assessment at iba pang kinakailangang mga pamamaraan sa pangangasiwa. Susundan ito ng 60 araw na walang tigil na instructional block na sumasaklaw naman sa pagtuturo at pag-aaral. Panghuli, 2 linggong end of term block ang susunod na nakatuon sa mga pagdiriwang iba pang mga extra curricular na aktibidad na nakatarget sa pag-aayos at pagpapayaman, pagsasanay sa serbisyo, pati na rin ang mga pahinga sa kalusugan para sa mga guro at mag-aaral. Sa ilalim ng setup, sinabi ng DepEd na may papagaan ang administrative loads na nagpapahintulot sa mga guro sa publikong para na magtuon ng pagtuturo. Ang paglipat mula sa 4 na quarter hanggang 3 termino ay makabuluhang magpapadali sa mga siklo ng grading at binabawasan ang mga turok ng pag-uulat, sabi ni Ligaspi. Bilang karagdagan sa mga benepisyo ng 3-term school, calendar at dekalidad na edukasyon, tiniyak ng DepEd ang patuloy na pagpapatupad ng iba pang mga programa sa reforma kabilang ng mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan sa pagpapalawak ng mga programang pagpapakain at nutrition sa paaralan, mga intervention at literasia, pinahusay na pamamahagi ng mga aklat at pinahusay ng mga hakbang sa suspension ng klase. Why, thank you. Alas 8:03 ng umaga. At yan ang kabuuan nating mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan ni Studio 2. Mula sa kinaroroonan ng ating publisher ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, pansamantala pong magpapaalam ang inyong abang lingkod ngayong umaga at muli pong magbabalik mamaya ganap na 1 ng hapon upang mulit-muli ay magatid ng mga mahalagang balita. At syempre, ang ating pong nakasama dito sa ating technical site ay ang ating tumatayong production assistant ay si na Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay. So humigit kumulang na 1 oras ang ating pagtatanghal ngayong araw ng Martes. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mendoring yung midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Tsak na ito po ay inyong maaasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namoco. Nagpupugay ng isang mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes. At mulit-muli, maraming salamat po sa ating mga nakasama na mga nag-ulat ngayong umaga sa pangunguna po ni Kuyang Dan Torbeles, Kuyang Don Robert Ramero. At mulit-muli ako po ay magbabalik mamaya ganap na 1 ng hapon upang patuloy na magatid ng mahalagang mga balita. Ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa. Adios, babalos, amigos! Bye-bye!
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When Espino Lawson, news director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Bam! Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, Biyernes. Namin sa masa, truth na abuse. Kasado mo, trusting service, TDS, RMM. Balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pagkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. RMM. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.